Kanina pa ako babaling-baling, pero mukhang minamalas na naman ako. Hindi na talaga ako dalawin ng antok kahit napagod ako sa maghapon na trabaho. Ilang daang tupa ng binilang ko, pero hindi ito epektibo, gaya ng nakasanayan ko. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig kong kakaibang ingay sa paligid. Talo ko pa mga na-warshock, dahil heto, kahit mga naglalandian ng mga pusa, ang punot dulo na maingay na kalampag ay napabangon ako. Pinili ko ang maligo dahil maalinsangan talaga ang panahon kahit madaling araw. Umaasa ako na kapag ginawa ko to, ay makakatulog ako dahil presko ng pakiramdam ko. Halos hindi sumayad ang paa sa sahig na dahan-dahan akong pumasok sa silid ko. Wala kasi tong pintuan at tanging kortina lamang ang tabing, kaya nakapasok ako na walang ingay. Natigilan ako nang mula sa malamlam na liwanag ng silid ay napasukan ko na nakahubad ang babaeng isinama ko dito. Tanging panlood lamang ang suot nito at gaya ng sabi niya kanina ay hindi niya ginamit ang kumot kahit pa nakatutok dito ang maliit na electric fan. Malinaw tuloy na nakita kong hulma ng buong katawan nito na walang pakaalam na natutulog sa ibabaw ng kama ko. Naakala mo siya lang ang tao sa pamamahay na to. Agad na lumabas ako matapos makuha ang kailangan ko. Hindi na nga ako nag-abala na suriin kung tamang nakuha ko dahil basta na lamang ko humatak ng damit na maisusuot ko mula sa damitan ko. Dali-dali kasi akong lumabas dahil pinagpawisan na naman ako. Siguro nga ay mainit kaya hindi na to nakatiis at naghubad na siya ng damit para makatulog. Lihim na napumura ako dahil tila nakatatak sa utak ko ang magandang hubog ng katawang nakita ko. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng attraction sa isang babae, lalo na sa isang estranghero na gaya niya. Sa unang pagkakataon, ay nahirapan ako makatulog, kahit pa may bahay na ako matutuluyan at maayos na higaan. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog, dahil nabungaran ko na lamang na nakaupo na sa sofa ang babae, at may kausap to sa cellphone na ngayon ko lang napansin na meron pala siya nito. Pwede ba nandito na muna ako? Hindi ako pwedeng umuwi sa amin ng sariwang sugat ko. Sabi nito na magmulat ang mga mata ko at nagkasalubong ang mga tingin na namin. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Kunot ang noon na tanong ko. Inikutan lang ako nito ng mata bago na nahimik. Malaking gulo kapag umuwi ako ng sugatan ngayon sa amin, kaya mas mabuti na magpalipas muna ako dito ng ilang araw. Sagot nito na mukhang ayos naman sa kanya na tumuloy dito. Sige, kung wala kang ibang pupuntahan, pwede na dumito ka, pero hindi kita sagot oras na dumating ang may-ari ng bahay na ito dahil maging ako'y nakikituloy lang din dito. Marami akong pupuntahan pero lahat yun ay madali lang na matris ng pamilya ko. Isa pa, mabuti na kasama kita para maprotektahan kita oras na hinanting ka ng mga tauhan ni Rafa. Natigilan ako matapos marinig ang sinabi nito. Kung ganon, nanganganib ang mga buhay natin? Kunot ang noon na tanong ko sabay bangon. Tinaasan lang ako nito ng kilay saka ngumisi. Sanay na ako sa ganyan. All my life, bahagi na ang banta sa buhay ko. Kaya hindi ko kailangan na matakot para sa kaligtasan ko. Dahil kaya kong protektahan ang sarili ko. Tumango ako at bumangon na rin, saka sinamsam ang kumot at unan na ginamit ko. Nakahinga ko na maluwag na makitang nakadamit na to. Hindi kagaya kanina pagpasok ko, natalo pa niyang babaeng maliligo sa beach sa suot nakakarampot ng mga damit. Pasensya ka na miss, wala akong idea sa mga ganyan. Tapat na sabi ko. Kunot ang noon nito sa pinakatitigan ako. Saglit pa ay tila nag-iisip ito kung nagsasabi nga ba ako ng totoo. Paano ka natuto na gumamit ng baril? Sa nakikita kong kaseryosohan sa mukha nito, ay alam ko na hindi ako pwede magsinungaling dahil mukhang tama ang sinabi niya kanina na alam niya kung nagsasabi ako ng totoo base sa body movement ng isang tao. Hindi ko alam, maging ako man ay naguguluhan. Iyon ang unang pagkakataon na humawak ako ng baril. Ayun na rin sa pagkakatanda ko.
Pero parang may nagtulak sa akin na hawakan yun at iputok ang makitang balak na nilang barilin. Bulangko ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Particular sa mukha ko. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong agad nito. Oo. Saka walang dahilan para magsinungaling ako. Sagot ko. Ano nga palang ginagawa mo sa lugar na yon? Seryoso pa rin ang tanong nito. Doon ako dati nakatira, kasama mga pulubing kaibigan ko na hanggang ngayon ay naroon pa rin sumisilong sa gabi. Hinatiran ko sila ng pagkain galing sa restaurant na pinapasukan ko, kaya naroon ako. Paliwanag ko pa. Nang ganyong oras? Bakit? Anong oras ng uwi at tapos ng trabaho mo? Tanong agad nito. 11:00 kasi ng gabi ang tapos at labas ko sa trabaho, kaya hating gabi na ako kumakarating doon. Hindi ko kailangan na mahiya sa kanya dahil sa uri ng buhay at trabaho ko, dahil wala naman ako nakikitang mali doon. So, tagahatid ka sa kanila ng pagkain ganon? Curious na tanong nito. Hindi naman sa ganon. Ako ang nagkusa dahil alam ko kung gaano kahirap ang tumira sa kalsada na walang maayos sa pagkain at laman ng sikmura. Isa pa, itatapon na rin naman yun ng restaurant, kaya mas mabuting ibigay ko na lang sa kanila. Sagot ko. Hindi ito kumibo, pero kita ko na tumango lang siya. Nakakaalangan talagang presensya niya, dahil heto, para kung bata mag-aaral na bigyan ng grades ng masungit at seryosong guro dahil sa sitwasyon namin. Saglit lang ha, maghahanda lang ako ng almusal natin. Gusto mo bang maligo o gumamit ng banyo? Tanong ko dito. Kailangan ko mag-toothbrush at maligo, pero wala akong magagamit. Bigla itila problemado ang sabi nito. May naitabi akong bagong toothbrush, hindi mo na kailangan na bumili. Sabi ko, dahil buy one take one naman yung Colgate na brand na toothbrush na binili ko. Kailangan ko rin ng damit. Sabi pa nito, napakamot ako ng ulo dahil wala namang mabibilhan ng damit sa mga oras na to. Hindi ko rin malaman kung paano iaalok pansamantala ang ilang piraso ng damit na binigay ni Kuya Robin sa akin. Dahil mukhang masalan din ang babaeng kausap ko. Okay lang ba na gamitin mo ang damit ko pansamantala? Labahan na lang natin ang suot mo para matuyo. Tapos mamaya kapag may bukas ng tindahan na pwedeng pagbilhan, bibilhan na lang kita ng damit. Suggestion ko. Wala kasi akong ibang nakikitang opsyon na pwedeng pagpilian sa mga oras na to. Alright. Tipid niya sagot nito. Nagpaalam ako na maghihilamos at maghahanda ng almusal, kaya iniwan ko to sa sala. Matapos ibigay ang damit at kailangan nito, ay iniwan ko siya para lumabas at bumili ng pandesal. Laking pasasalamat ko talaga na may natira sa sahod ko dahil hindi ko alam kung paano pakikiharapan ng babaeng kasama ko ngayon kung sakali na wala man lang ako may offer na kahit ano. Dala ang mga pinamili ay pumasok na ako sa bahay. Pero laking gulat ko na makita ko na nakalabas ang lahat ng kalendaryo, pati kawali sa kusina at nagkalat sa sahig. Ano nangyari? Tanong ko. May nakita kong daga, sumuot dyan, pero hindi ko na nakita. Bigla na lang nawala. Sabi nito habang nakaturo ang kamay na may hawak na matalas sa kutsilyo. Nagpipigil akong wag matawa sa ginawa nito dahil para siyang batang gigil na mahuli ang daga sa kusina at mukhang balak niyang gawing adobo. Ako na bahala dito. Pwede ka na maligo. Binilhan na rin kita ng sabon at may shampoo na rin. Sabi ko, sabay abot ko dito ng plastic na dala ko. Sinusubukan ko maligo sana, kaso hindi ko makita kung saan nahanapin ng hot water, kaya lumabas ako. Sagot pa nito, certified na anak mayaman nga to, at hindi alam na wala kaming mga mahihirap na automatic na initan ng tubig dito sa bahay. Hindi rin namin kailangan ng ganun, dahil mas gusto pa namin na maligo gamit ang malamig na tubig, kung saan mas presko ang pakiramdam. Miss, saglit, mag-iinit lang ako ng tubig. Wala kasi kami noong gaya sa inyo na painitan ng tubig. Kumakamot sa batok na sagot ko. You mean heater? Tumango ako,
Pero hindi nakaligtas sa mga mata ko kung paano gumala ang mga mata nito sa paligid. Are you sure na walang daga sa loob? Napangiti ako at hindi ko natuluyang napigilan ang sarili ko. Napakatapang niya babaeng to kagabi at handang pumatay ng kahit sino, pero takot pala sa daga. Anong tinatawa-tawa mo? Nakasimangot na tanong nito. Wala, ibig kong sabihin walang daga sa loob. Sagot ko. Sa nakita ko na sumuot yun kanina. Natakot na ang daga kaya tumakas na para mabuhay pa. Natatawa na sagot ko. Niloloko mo ba ako? Nakapamewang na tanong nito habang salubong ang kilay. Hindi ganun kasi talaga yon. Takot ang daga sa tao kaya hindi mo na kailangan matakot pa. Nakangiti na paliwanag ko pero inirapan ako. Sino mo sabi na takot ako? Hindi mo ba nakita na hinahanap ko at papatayin ko? Tumango na lang ako dahil itinaas na nito ang hawak na kutsilyo. Mahirap na ako. Baka ako pang pagbalingan niya at baka sa huli mag-init ang ulo nito at ako ang katayin gaya ng gusto niya palang gawin sa daga na hindi ko alam kung gaano kalaki at hindi nakaligtas sa mga mata nito. Alondra POV. Pilit na pinapasok kong bakante at abandonadong gusali kung saan niya itong huling mark point ng movement ni Rafa. Malaking atraso ng lalaking to sa akin dahil ginamit niyang pangalan ko para magkaroon ng transaksyon sa black market kung saan may access ang pamilya ko. Akala niya ay makakaligtas siya sa akin at hindi ko malalaman ng kalokohang ginawa niya. Pero isa tong malaking pagkakamali niya dahil ako mismo kumilos para i-terminate ang subject ko. Pero minalas ako na may nakaalam na pag-alagala sa kalsada na nasabit sa plano ko. Wala akong nagawa na makaalam ito at ang tanging magagawa ko ngayon ay siguraduhin na ligtas siya dahil alam ko na babalikan kami ni Rafa. It's too late for me na maayos ang damage control na karaniwan na ginagawa ko. Hindi malabo na malaman ng daddy at kapatid ko ang ginawa ko at posibleng magdulot na naman to ng skandalo sa organisasyon na sa huli ako na naman ang punot dulo. Sure ako na sasakit ang ulo ng daddy ko at baka ipatapon na naman ako sa kung saan kapag hindi ko natapos na maayos at malinis ang trabaho ko. Ilang araw lang na magpapalakas muna ako. Hindi ako pwede magtagal dito dahil masyado maraming galamay ang sindikato ni Rafa para makampante ako. Malas siyang nagkunwari siyang bakla para mapalapit sa akin dahil hindi ako ang klase ng tao ng uso, ang salitang patawad, oras na ginamit at ginagawa ko. Ito na nga bang sinasabi ko? Na lahat na lang ng taong nakikipaglapit sa akin ay may pansariling intensyon. Akala ko'y totoong kaibigan ko si Rafa, na isa palang Rafael. Hindi ko siya pinag-isipan na masama dahil isa siya sa matagal ko ng kaibigan at kakilala. Pero sa likod pala ng pananamit niya bilang babae, ay nakatago talagang tunay na katauhan nito. Matapos gamitin ang pangalan ko, ay nawala at tumakas to. Pero masyadong maliit ang mundong ginagalawa namin dahil nahanap ko siya. Malas lang talaga na hindi ko napuruhan, kaya inaasahan ko na hindi magtatagal ay babalikan ako nito, pati itong lalaking kasama ko na parang walang muwang at masyadong inosente sa mundo. Kung bakit ba naman kasi doon pa siya dumaan? Heto tuloy, alam ko na nanganganib ang buhay niya dahil sa akin. Hindi lang kasi simpleng mafia ang kalaban ko dito, dahil nakipag-tie up na rin sila sa isang sindikato na lahat ay maitim ang budhi. Problemado ako kung paano maliligo dahil hindi ko mahanap ang heater at maging ang shower. Tanging timba at tabo lamang ang narito, kaya nakamulagat lang ako dito sa loob ng banyo ng ilang minuto. Dahil hindi malaman ko ano ang gagawin, ay lumabas ako at isa na namang kamalasan na nakasugo pa ako. Namuti ko nang maapakan ng tumawid na daga malapit sa paanan ko. Sa inis at magkahalong takot, ay kumuha ko ng kutsilyo at hinanap to. Pero nailabas ko na lahat ay hindi ko to natagpuan. Hanggang sa abutan ako ni Lucas na pakiramdam ko ay pinagtawanan lang ako. Dahil sa wala naman akong gagawin, ay pumasok ulit ako sa banyo. Sinabi kasi ni Lucas, ipag-iinit niya ako ng tubig, kaya minabuti kong labahan ng damit na suot ko. Pero dahil first time na ginawa ko to, ay nagkaleche-leche at gigil na ako na itinapon na lang ang mga to kung nagkataon lamang na nasa mansyon namin ako.
Kanina pa ako panay banlaw at masakit na rin ang sugat sa balikat ko. Pero tiniis ko. Dahil hanggang ngayon ay hindi matapos ang ginagawa ko. Miss, ayos ka lang ba dyan? Okay na to mainit na tubig. Sigaw ni Lucas sa labas. Frustrated na tumayo ako at nagpupunas ng pawisang noo nang hindi ko na naisip kung anong ayos ko na binuksan ng pintuan. Nagbaba at taas ang mga mata ni Lucas sa muka at katawan ko, saka dumako ang tingin sa loob ng banyo. Ang daming bula. Hindi ko alam kung paano sila mauubos at mawawala. Nanula sa bibig ko nang tumingin lang to at hindi ako tinanong kung bakit ganitong itsura ng banyo. Ako na bahala dito. Maligo ka na bago ka pa magkasakit. Wala akong nakitang kahit anong reklamo dito. Kahit puro permission dinulot ko. Dahil kahit ako, ay hindi ko alam kung paano mawawalang umaapaw ng mga bula dito sa banyo. Matapos na ibuhos ko ang 3 sachet ng powder na nakita ko. Ngayon ko lang napagtanto, ang sinabi ni Mami na wala kumuwang sa buhay. At sa buhay maliban sa kung paano humawak na baril at makipaglaban. Tinuturoan niya kasi ako ng gawaing bahay, pero wala taga akong interes. Lalo pa at buong buhay ko naman, ay napapalibutan ako ng mga kasambahay namin. Maghugas at magbanlaw ka na lang ng kamay mo, baka mangati pa yan. Hindi ka naman kasi pala sanay maglaba, kaya baka masira lalong balat mo. Saglit lang, ayusin ko muna dito ha. Sabi nito. Kita ko kung paano niya hinanap ang balde na may laman ng 4 na pirasong damit ko sa isang bunton na bubbles na hindi ko alam kung paano mawawala dahil pati pala katawan at mukha ko ay meron na nito. Napamulagat na lang ako na makita kung paano kinusot at nilabahan ni Lucas ang pares ng panloob ko, kasunod ng pantalon at t-shirt na suot ko. Gusto ko tuloy hilingin na bumuka ang lupa at lamunin ako o kaya kung pwede takasan ko na lang siya dahil sa kahihiyan na inabot ko. Pero hindi ko magawa dahil tumutulo at basa ako maging ang tuwalya ay inabot kanina ni Lucas para gamitin ko na tanging tapis sa hubad na katawan ko. Gusto ko sanang humingi ng pasensya pero tinatalo ako ng hiya ko. Ang laking perwisyon na ang dinulot ko kaya nanatiling matatag ako nakatayo habang blanko ang mukha ko sa harap nito. Saglit lang ay natapos si Lucas, samantalang inabot ako ng mahigit kalahating oras para lang labahan ang mga sinuot ko. Ang kaso, imbes na matapos ako, ay bumahan ng babo sa loob ng maliit na banyo na kinaroroonan naming dalawa. Ayan, wala na masyadong bula. Magbanlaw ka na ng kamay mo na mabuti para hindi ka mangati. Mahinahon na sabi nito. Isasampay ko lang mga to saglit at dadalhin dito o mainit na tubig na makaligo ka na. Sabi pa nito nang suyapan ako. Masyado namang kalmadong isang to. Mukhang hindi marunong magalit at laging nakangiti kahit pa seryoso ako sa harap nito. Parang nakikita ko tuloy si Daddy sa kanya. Ganyan na ganyan kasi to kung paano alagaan ng mami ko. Mukha siyang matapang, pero ibang version ng aking ama ang nakikita basta ang aking kasama nito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.